Noong unang panahon, sa isang tahimik na bukirin na napapalibutan ng luntiang damuhan at huni ng mga ibon, ay may naninirahang isang masipag na kabayo. Araw-araw, mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito, walang humpay siyang nagtatrabaho sa bukid, humihila ng mabibigat na kargada at nagsisilbi ng buong lakas. Pagsapit ng gabi, masakit ang kanyang mga paa, nanlalambot ang kanyang likod at ang tanging nais niya ay kaunting pahinga. Isang gabi, habang siya'y bumabalik sa kanyang kwadra, napabuntong hininga siya at napaisip, "Napagod talaga ako ngayon. Siguro bukas magpapahinga muna ako kahit kaunti. Isang munting pahinga lang, hindi naman siguro masama." Humiga siya at ipinikit ang mga mata. Ngunit maya-maya, isang mausisang munting pusa ang pumasok. Ang pusang ito ay kilala sa pagiging mahilig sa tsismis. "Bakit parang pagod na pagod ka, kaibigang kabayo?" tanong ng pusa. Sa isang sandali ng tiwala, ibinahagi ng kabayo ang kanyang nararamdaman. "Iniisip kong humiling sa amo na bawasan ang trabaho ko bukas. Kailangan ko lang talaga ng kaunting pahinga." Tumanggo ang pusa na parang nauunawaan siya, saka dahan-dahang umalis. Ngunit sa halip na itago ang lihim, dumiretso ang pusa sa baka sa kabilang bukid. "Hindi mo aakalain ang narinig ko," sabi ng pusa. Ayaw na raw manatili ng kabayo rito. Sabi niya, masyadong mahigpit ang amo at balak niyang lumipat sa ibang bukirin. Nanlaki ang mata ng baka sa pag-aalala. Maya-maya, nakasalubong niya ang kambing sa damuhan. "Narinig mo na ba ang balita?" pabulong niyang sabi. "Aalis daw ang kabayo. Malupit daw ang amo. Kulang sa pagkain at hinahayaang pinagtatrabaho buong araw." Nagulat at nabahala ang kambing. Pagsapit ng gabi, ikiniwento naman ito ng kambing sa munting kuneho. "Tumatakas daw ang kabayo. Malupit ang amo. Sobra siyang pinapahirapan at hindi man lang pinakakain ng maayos. Bukas na raw siya aalis papunta sa ibang bukirin." Nagkataon namang noong gabing yun ay dumating ang katiwala ng amo. Ang kuneho na mahilig ding magsalita ay agad tumakbo papunta rito. "Ginoo! Ginoo!" sigaw niya. "Hindi niyo po aakalain. Ayaw na raw manatili ng kabayo rito. May balak na siyang lumipat sa ibang bukirin. Mabait daw ang bagong amo. Hindi siya sinasaktan at sapat ang pagkain." Nabahala ang katiwala at dali-daling isinumbong ito sa amo. "Amo! Ang kabayo ninyo ay nagbabalak na ipagkanulo kayo. Bukas, aalis daw siya at isasama pa ang ibang mga hayop." Namula sa galit ang amo, hindi siya nagdalawang isip. Noong gabing iyon, tinurukan niya ng nakamamatay na gamot ang kabayo. Pagsapit ng umaga, wala na ang kabayo. Ang pinakamasaklap na bahagi ng kwento, hindi kailanman binalak ng kabayo na tumakas. Hindi siya nagsalita ng pagtataksil. Nagbahagi lamang siya ng isang munting pagod, isang simpleng pag-asang makapagpahinga kahit sandali. Nguit sa mundong mas mabilis kumalat ang salita kaysa katotohanan, ang inosenteng pag-aamin ay naging kasinungalingang kwento ng paghihimagsik. Hindi lahat ng ngiti ay kaibigan at hindi lahat ng nakikinig ay magpagkakatiwalaan. Ang iyong mga lihim, pangarap at kahinaan ay kayamanang dapat ingatan. May mga taong magaling sa harap mo, ngunit babaloktutin ang iyong mga salita sa likod mo. Ang maling pagbabahagi sa maling tao ay maaaring magdulot ng trahedya. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaliwanag. Hindi lahat ng pagod ay kailangang ikwento.
Minsan, ang katahimikan ang pinakamatalinong depensa. Matalinghagang talata mula sa Biblia, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang padalos-dalos sa pananalita ay mapapahamak. Kung may aral kang natutunan sa kwentong ito, i-share mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral sa buhay.